Alright, update lang po muna tayo ngayon ng mga nag-home visit o yung mga online loan app o online lending platform na nagpupunta sa bahay. Okay? Nagpupunta to. Pero hindi porket sinabi ko sa video ito na nagpupunta ay automatic na pupuntahan agad kayo. Malinaw? Lilinawin ko muna sa video ito para hindi umuusok agad yung mga tumbong nyo sa takot once na binanggit ko yung mga ola na may home visitation. Okay? Pero bago ang lahat, maglalambing ako na pakisuportahan po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyong video ito, malaking tulong po yung simple yung pag-like, malaking tulong po yung simple yung pag-share. At para updated sa mga usapang online lending apps, pakihit lang po ang notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online lending app. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin na ginagawang paglabag sa abusive, unfair debt collection practices ng mga OLA. Ako po ay hindi nangungonsinti rin na hindi magbayad ng utang. At ako po ay hindi abogado. Ako po ay isang simpleng mamamayan na kagaya ninyo. Nagre-report lang din po ng mga abusive, unfair debt collection practices ng mga online lending app. So yun nga, no, mga kadyani, ulitin ko ha. Hindi porket binanggit ko na nag-home visit na automatic na pupuntahan na kayo. Hindi ganun yung sistema na yun, yung namuto ang kulit. Ngayon, ito, around NCR lang mostly nagpupunta. Yun ko, around NCR, kung meron dyan mga nagpupunta ng mga sa probinsya, yung mga legit talaga may mga office o branches dyan sa mga lugar ninyo na napupunta. Pero mostly, ang ulit ko, mostly lang NCR. At kung meron man sa mga province, ilan lang po yan, isolated lang po ng mga online loan apps o online lending platform na nagpupunta in the province, okay? Pero bago natin simulan, inahin natin muna ngayon itong si ACOM Consumer Finance. Si ACOM, most of the time, talagang NCR lang din ang pinupuntahan yan, tsaka nearby Metro Manila areas. Either baka dito sa mga province na malapit sa Metro Manila, okay? Yung si ACOM talaga nag-home visit daw yan, ayon doon sa mga sources natin na nakalap natin doon sa mga ibang Facebook groups, okay? And then, ito, si Salmon. Legit, nagpupunta yan ng dito sa NCR. Lalo dito sa Valenzuela, sa lugar ko. Dinahin ko na. Dito kasi may mga ilang kapitbahay ako na napuntahan nitong si Salmon, no? Yung home visitation ng mga collection agent nila. Itong katabing bahay ko lang na nandito sa may inupahan namin. Ito, may napuntahan dito yan. Hindi ako sure kung tagdan kung anong ang panahon niya. Basta in past few months, may napuntahan dito. Ilan yan? Dito, tsaka yung Mandaro sa may dulo ng lugar namin, okay? And then, ito si Credibo. No? Nakita ko lang sa isang post doon sa isang FB group na itong si Credibo, hindi lang Metro Manila pala to. No? May province din pala sila. Kasi si Credibo, para sa akin naman, no? In my, pag silip ko sa kanya, pag review ko sa kanya, hindi ko lang nagawa ng video, pero bababa ang interest nito. For 5,000, 1,000 lang ang tubo. In 5 months yun 5 months or 6 months, sinilip ko siya, sabi ko, napakaganda pala ito si Credibo once na ma-approve ka pala rito. Okay pala siya, hindi ganun kalaki. Unlike dun na ibang mga ola na yung isang buwan pa lang halos dumoble na yung utang mo. Si Credibo, parang ilang porsyento lang sa isang buwan. Kasi kung pagbabasihan ko, 2, 4, 6, 8, 10. Di ba? Tama. Sa 5,000, 1,000 yung tubo, parang 200 lang per month yung tubo niya. Parang 20% na per, para 20%, parang 2% or something like that. Parang ganun ka pa ba? For 5 months, 1,000 lang tutubo nila sa iyo. Ganun lang po yun. Kaya sabi ko, kung ito naging successful na nakaluno ko rito, baka sinubukan ko lang. Pero still, iniiwasan ko munang mangutang kasi wala tayong pambayad, okay? And then, ito talagang pumupunta rin dito sa aming lugar at sa NCR at nearby Metro Manila, si Cash Express. Okay? Meron pa akong demand letter dito. Hindi gagaling sa, hindi aking utang utang nung nagtanong kung ano gagawin niya doon sa akin. Sa kanyang demand letter kasi nagpupunta talaga si Cash Express. Saka ilang punta yan dito. Totoo lang. And then, syempre, itong si Bilis. Pero, itong si Bilis, it depends din naman sa inyong utang, depends sa inyong location, tsaka may nabalitaan ako na mag-i-email muna yan sa inyo na kapag pumunta yan sa inyo, bago pumunta sa inyo is parang merong
500 transportation fee. Something like that. No, hindi ako sure kung totoo yun o hindi. Pero in my research, parang meron dyan silang ini-email na kesa mapuntahan ka, makapag-coordinate ka lang, makapag-settle ka na lang doon sa agent na makakausap mo sa email o sa customer service nila para hindi ka mapuntahan para magbayad pa nung sinasabing 500 pesos, something like that sa transportation fee, okay? Then ito, nationwide naman, si Home Credit. Talagang kahit saan kalupalop ng Pilipinas pupuntahan ka kasi lahat yan, itong si Home Credit ay nationwide at lahat ng branches niyan meron dito sa Pilipinas, okay? Kaya medyo ingat-ingat kayo. Pag-isipan nyo mabuti kung uutang kayo kay Home Credit, okay? And then next, si Skyro. Si Skyro, wala akong nabalita pumunta sa province. Nearby areas lang ng Metro Manila or NCR. Meron sila noong nakaraan. Wala yung, hindi ko na nakita yung page na kung saan nagpapa-apply sila ng bill collection agent. No? Nakita kaya sabi ko, meron pala siyang home visitation. Pero kung okay naman kausap, okay naman daw. Sabi naman yung isa nag-comment sa akin doon sa Facebook ko na okay naman daw po yan. May napuntahan pero maayos naman daw kausap yung mga agent nila. Then, ito si Manicat, recently lang, no? Recently si Manicat mayroon napuntahan at napagbigyan pa ng demand letter ka, hindi naman siya umutang, guarantor lang po siya, okay? Kaya medyo maging rin kayo dito kay Manicat, nagpupunta rin pala, isolated case. Then susunod ko na lang po muna si Peso Ready, isolated case lang din po, may naririnig-rinig po ako, may pupunta rito sa ibandang Marikina. So, it means to si Manicat at si Peso Ready, ingat kayong umutang dyan, baka kasi meron kayong mga existing loans o unsettled balance loans, maaari kayong mapuntahan at mapadalhan ng demand letter. At ang lastly, ang pinakamalupit sa lahat, si Digido or Big Loan. Yung dalawang yan, kumbaga twin companies na yan, twin sister companies kasi parang iisa na lang sila. Once na may utang ka kay Digido, si Big Loan Maynil. Once na may utang ka kay Big Loan, si Digido Maynil. Parang ganun lang po. Pero, dinig na po sa All Business Community talaga kahit rebook, kahit wala ng lisensya, nag-go home visit po talaga itong si Digido. No? Ako, nag-experience na ako na nagpupunta talaga yan sa home visitation, si Digido, okay? Para malino lang. Pero ulitin ko, once na may utang kayo dito kay Digido nung panahon na rebook siya, 2025 2025 ng May. Pag lumagpas kayo ng May 9, 2025, may utang kayo dyan, at pinuntahan kayo sa bahay, makapag-settle na lang kayo, bayaran nyo na lang yung principal amount dahil illegal na po yung operations nila. O kaya mag-contest kayo sa SEC para malaman nyo kung ano yung dapat gawin dito sa utang ninyo na sa Digido na na-revoke na. May 9, 2025. Okay, sana malinaw. Sana nakatulong ang video ito yung mga OLA na nag-home visit para malinawan lang po kayo at makatulong doon sa mga kitatakutan yung mga OLA na baka nag-home visit. Yan lang po. Kung ano lang po yung mga binanggit ko, yun lang po. So sana nakatulong. Maraming po salamat sa uulitin.